Yun. So meron tayong isang unit dito mga kaibigan. May nagpapakitang error, fatal error yung nagpapakita. Blinking lahat ng mga light indicators. Tapos hindi siya parang magba-vibrate lang ng konti, mga 1 segundo. Tapos magre-red blinks na siya. So, ang ginawa kong una dito is pinalitan yung flex cable, but still then, ganun pa rin yung problema niya. No? Tinignan ko naman sa mga gears. Okay naman. Wala namang umaharang dyan. Kasi maraming possible indications to mga kaibigan eh. Either sensor flex, no? Sa flex cable natin dito. Printhead flex cable natin. Sa motor, no? Yung parang dynamo dyan na Tapos sa mga gears, wala namang humaharang. Okay? Ngayon, ang last na pwede ko nang gawin dito siguro is na-check naman na natin yung mga wires. Okay naman ang connection, mga kaibigan. Wala namang problema, wala namang naputol. Yun naman ang pinaka-basic eh. So gagawin natin, palitan natin to ng Epson L3210 to palitan natin to ng logic board. Testingin lang natin. Kasi na-check ko naman na lahat. Baka alam nyo po, meron kayong ibang mga kaalaman patungkol dito. Pwede nyo pong i-share. Tanggalin din natin syempre itong paper tray. Dikwatin lang natin dito. Yan. Same as through here. Tinaray ko na rin palitan yung waste pad. Pero wala pa rin mga kaibigan. Hindi naman siya makikireset. O angat natin to. Merong 2 springs dyan mga kaibigan. Yun, tanggal na. Wala, hindi man lang gumagalaw yung niya mga kaibigan, yung kanyang roller. Palitan natin tong kanyang logic board. So ito na yung ipapalit natin mga kaibigan. Lay your questions down, 'cause you So basic na lang ulit to, lalagay na lang yung mga screws. So na-connecta na natin mga kaibigan. Try nating testingin. Sana okay na, di ba? Balik na natin yung connection mga kaibigan, Hindi pa rin natin ito maayos. Baka alam na po ng iba dyan mga kaibigan. Pwede po kayong mag-comment. So na-check naman na lahat yan. Yun. Okay, akala ko kinabahan ako mga kaibigan. Akala ko wala pa rin. Grabe yan. So, wala kasi. Na-check na natin lahat mga kaibigan. Pero still din, di pa rin siya nagre-respond. So, pinalitan natin ang logic board. Naging successful mga kaibigan. Pero bago ang logic board mga kaibigan, kailangan nyo muna i-check lahat ng mga components, especially sa mga wires, kung meron bang na-disconnect, nasira, sa scanner, sa mga flex cable or whatsoever, Pero ito kasi, pinasakit niya yung ulo ko lahat, nasubukan na natin mga kaibigan, na-check na natin lahat, pati yung motor, as in lahat na ng parte. And so far, okay na siya. Turn off natin, then try natin i-turn on ulit. Hindi na siya katulad dati na hindi umaandar yung kanyang or hindi nagre-respond yung kanyang printhead. Yan, so stable na rin siya. Okay, so turn off, turn on. No more errors mga kaibigan. Okay, so yan, so logic board ang pinalitan natin. Marami kasing possible issues yan, pero dapat kailangan nyo muna i-diagnose, i-check lahat mga kaibigan, Yan.
Okay kasi yung flex cable, pinalitan ko rin, no? Pero wala pa rin, same issue. Yun ang problema. Right. So okay na mga kaibigan. Replacement na yung ginawa natin since pang school to. Okay? Yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at bago kayo magbukas ng printer, kailangan nyo talagang sikapin, tsagain na i-check kung ano yung mga possible na sira, no? Kung merong naglo-lose na connections or whatsoever dyan. Yan. After all, ang pinaka-remedyo naman natin dyan is replacement talaga eh, di ba?